ma'am. Thank you so much for your questions, and I truly appreciate that you took interest in my candidacy, and I plan to address this in a more specific way through a press conference. We're holding a press conference in the coming days, and I look forward in sharing my vision for the province of Cebu. Thank you very much. Yeah, I'll just go for a press conference. May buntag. May buntag. May buntag sa kanan. Happy Easter, mga Cebuanon. Wala na ba kuwi ka ng may Okay na. Paduol na to. may buntag, mga Cebuanon. Happy Easter sa kanan. You know, this is a time for joy, gratefulness, success, renewal, the kanan karon kay Cebuanon ka na. So nakakaroon sa Talisay. So hanag-tao diri. Ang ako na nag-eleksyon ako kanina, so kanina sir ko lang eh. Salvaro. Nasa regional din ka Salvaro? Dili na dyan no, Talisay no. Baka na no? Talisay. Talisay, siya. Mon. Talisay mo, original na Salvaro sa Talisay. Lugay na kayo. Lugay na ko ng ano pa. Lugay na ko ng ita. Di ko ako nagtuong ka. Pag alin ako dito, makakita ako. So, hindi na ako di kaya. Ikaduha na nila ako. Ano yung nakatri sa mga amigo, no? Amigo sa Talisay. Nasa next lang. Kailan mo? Ano sa misis? Sa Cebu, following dahil sa Cebu, supporters and volunteers, naging paabot ko ang Vice President Sara Duterte. Lahat ng ganito. Ako nila na sila yung representative ni Inday Sara na nagsuporta na nato sila and they were the last para pa nato sa South no? Sila sis ihapon ko nato yung surrender supporter happy working with us lahat this is sa Talisay at ko dito sa South So, 1, 2. Once Dennis. Dennis Barcelote, sa Talisay, Pinawa, Ala, salamat kayo. Anyway, guys, pataron, mag-adi, mag-media, mag-interview. Asa to? Ato dito. Kato mo sa Lapua. Kanang Lapua mo. Nagabasa. One, 2, 3, smile. Ako kasi ni Narigo. Alala.
Mayong buntag na to sa tanan. Atong umabot nga gobernador Pambari 4. Lagi. Busy kayo. Atong umabot nga bagong gobernador Pambari 4. Mayong buntag ka na itong tanan. O, ani ang naroon. Uman ka na ito. Umaabot na itong gobernador. Sumpo. Pambari 4. O, Nara, pag-picture na mo. Pambari 4. Sa PDP Laban. Kung kayo sa inyo kanino, kinimubos niyong iksyon, pagkakonsyal, linis, pasalo, pasilyote, sa PDP Laban. Taman sa kapitahan na mismo. Kaninyong tanan. I-reschedule lang nato na. Gerita. Pambari 4. Oh. Imamata ninyo, imamata. Pambari 4. Tulit. Oh, si Pambari 4 tulit. Oh. Salamat niyo. Gerita gub, daragod. Ay, bukas sa kanyang tanan. Pambari 4. Dire daw ka na. Mayong buntag ka na itong tanan. Ani ang uban ka na ito. 3, go. Ang atong umaabot nga gobernador sa Sugbo, Pambari 4. Thank you. Ayaw mo kalimot. Vote Ato ko rin mo sakyan na. PDP Laban. Ato sang butuhan ang 12 ka senador sa PDP Laban. Kay Na mo sulod. Apas to si Ann. ang atong PDP Laban senatorial slate, Ma'am Nilingro, nga ma-impeach si Sara Duterte. Ato na ni Ann. Go. Babay na. Thank you for watching. Salamat. Umaabot Happy na Easter. Vice Governor. Straight to the point. Ato pagtagad mga kaigalaan kay ni Atay atong bisita ron tong Sibianan. Ako na yung mahigalang ma-interview sa ako nang giingon si Pam Baricuatro mga sukit ni paminaw. Didagan ni pagka-gobernador. Permiro ani sa ako nang giingon sa kahanginan nga walang kay ko magtagad ini maong isyu mga kaigsunan pero sa diha manggod nga ang NBI mo imbestigar na niya unya gikihan na sa DSWD mo nakakuan sa ko nga ngano man ning nani man Number 1, ang iyang kontra si Governor Gwendolyn Garcia, posible ba kaha nga si Governor Gwyn threatened ni ining Pambari 4? Nganong ani man, no? Or posible sad nga si Gwen wa ma-threaten pero wa lang gisay kumpiyansa bisa gamay. Na may uban mga politiko inana. Kaya ako mahimduman may gala kinani ang sa akong pagpaniid sa politika Subo kadtong wa gi ma-threatened nga sa una pa. Murag kalma kay kayo kadto si late Raul Dilmar, Congressman Raul Dilmar. Inumdum ka dayken? Si Raul Dilmar gikontrahan tong lain-lain na to'y kontra sa may north nga bahin. I don't know kining kang QT karon ha. Bakit to kang Raul Dilmar kani adto ang kinigon sa South Mahigalas Congressman Cuenco kanunay mo to na Congressman si Tomas, na Congressman si Bibot, karon si Ido Rama ang Congressman, mga sukitig paminaw. So daghan ba puli-puli dire sa may South, but sa North katulas Dilmar, way pili-pili dito si Raul Dilmar. Kani kanon iyang anak si QT, dili kay ko sweetog yung QT. Although murag naapoy mga tao na sa diha, but katos Dilmar bisag kinsa gikontra to wagi bisag gamay statement dayken kamantay ka. Gikontrahan tong Annabel Rama wa hilom gyud kayo. Gikontrahan tong
kining Richard Yap, Sir Chief, hilom gyud kay wa gyud. Mura ba kanang kalma. So murag tanaw na ko wa gyud ma-threatens Dilmar. Kini karon mahigala nga hitabuan mura man og sa akong tanaw di pag unsa lang, real talk lang ni ato. Ako wa kay ko mag-touch pa ining politika sa local kay na-enjoy magutan na lingaw mo hinunta ining mga national issues mga higala, prangka-prangka lang. Say kabantay mo kada adlaw sige taghisgot about sa kang Presidente Rodrigo Duterte but na catch akong attention pag ingon nga si Pambari 4 imbestigahan sa NBI. Kuy, ano yung anay man? Si Pambari 4 gikihan na gyud sa DSWD. Kuy. So mo nang atong pangutanon siya labot ani. So niya karon tong sibianan mahigala si Pambari 4 atong kauban live gyud in person diri sa atong sibianan mga sukiting paminaw. Pam, mayong buntag. Kaayo ha for inviting me kanong buntaga og mag-greet ko sa imong mga listeners karon sad. I'm really delighted to be here kay long awaited na gyud ni nga makikstorya ko nimo sad. Okay, mayo. So okay. So wala kay ko magkuan ani pero karon ato ning tagag pagtagad mahigala kay medyo mo naman og kuana. Ato ing klaroho ni mahigala kay kana na ang pag NBI mo imbestigar ha? Mura mo kuan mo attention ba? Kay primero mo mura mo ni. Parang kisa man ang Pambari 4. In fact, doon ako kaila ha, kini si Frelisa sa Toledo, ha? Ingon siya nga about Pambari 4 ko di lang ko mo isgot-isgot sa anang mga local kay nag-focus sa kos national. Wala ko na to ko na. Karon mo na maguni pick up hinoon nga di ay bisigaran sa NBI, ikiyas DSWD mo ni pick up niya akong pangutan to sa ground. Nagkakuha ba dayo kuan day? Kakuha simpatiya. Tungod ini hitabo po kang Presidente Rodrigo Duterte. Mo na hitabo, no? So medyo na kuan ba? But before ana, mas mayo mahigala kay first time ko man gyud ning pag-meet ni Pambari 4. First time sa tanan ka-interview din ato sa ilahon siya, ha? Sir. Oh. So sa may akong tawag niyo Pam lang, Miss Pam. Sir, Pam Jude, why problema? You know, I came from a company before. I was a flight attendant for Cathay Pacific Airways. No niya, ang Cathay Good is first name basis. First name basis. Oh, Okay, so sige that's Pam. fine with me. All right. Yeah. Kay usahay mo magsirta, magmamta, madam mo. Sige, okay. So Sige how Pam do I lang, ha? address you also? Attorney lang ha? Okay lang. Oh. Sige. Now, Pam, unang-una, kining imong apelyido Pambari 4 medyo ay lagkalain ha. No, Wael yun Yes, sir. sa politika ikaw ba wa maka permiro. Naku na ilahan katong si Glenn Bari 4, mayor na karon no? Mayor ba na gihapon sa pinamungahan? Asay board member sa Dumanog 7th District, si Sarsi Baricuatro. Okay. Mga parintin ako na sila. All right. So, Yeah. but ikaw mismo first time ka ni aris Yes, politika. sir. Now, taga-asa man gyud ka diri sa lumad gyud kang Subuanon, asa man gyud inyo Yes, gyud? sir. Di jud ko politician, sir, no? Okay. But I come from Pinamungahan, Cebu. Taga Pinamungahan jud ko. But ang Baricuatro, originally ko taga San Fernando. Okay. So, namin og taga Pinamungahan ni Menzo Momi nga kaliwata. So, ang Sa imong Pinamungahan. mama may taga Pinamungahan or papa? Ang akong papa, Baricuatro. Okay. Yeah. Ang imong mama di San Fernando. Sa may apelyido sa imong mama? Silaga, no? He's not from Kuan Cebu. Oh. Samar man siguro na akong mother's side. But my father's side, Pinamungahan yun. Okay, okay. Dako sa jud ko sa Pinamungahan. Oh. Kada bakasyon, muuli gyud ko. Although, nag-study na ko sa Cebu, pero amo jud hometown ang Pinamungahan. Okay. Muna nga, ang akong kasing-kasing duol jud ka is probinsya. Oo. Attorney. So, taga-probinsya gyud ka probinsyana gyud, no? Ako siguro, muna giingon og probinsyana with a twist. Okay. Kay global probinsyana na ko na OFW man ko. I was based in Hong Kong Yan. for over 20 years. Sige, nindot na. Ako sang tanawan imong background ha. Sige. Kay ngano man kini kung although kay bawo gyud ta nga kining pagdagan wala man kinahanglan nga kuan kay just know how to read and write mo raman. But for purposes of Sige. just knowing your background because people might want to check also your educational background and your experiences so that they would somehow makaingos na ba nga kini among butaran atol sa election, does she really have the capacity to lead the province? Does she really have the capacity to run the province? Kay Sir. gobernador mo gidaganan. Yes, sir. Unya wa ka makasuway pa gani og kwan, wala pag ingon unsa. Yes, nako experience, sir. Yeah, Nako okay. experience, you know. KB chairman ko when I was 16 years old, I already ran for office. And then I studied political science sa San Carlos. Okay. I was a student leader sa San Carlos. Okay. At panahon na. And then took civil service exam. But then I studied law for 3 years. Okay. Pero wala ako katiwas kaya nisud na ko sa pagka-FA sa Okay. Cathay Pacific. So I was based in Hong Kong for over 20 years. Pag human ana, sir, una ko ning retire, I studied public leadership at Harvard Kennedy School of Government.
Okay, so Yeah, okay sa so- din yung background ni Pam, ha? And Educational then- background. Yes, sir. And then after ko na ni-retire, I was appointed by the Duterte administration as national level board of directors sa Land Bank Resource and Development Corporation. Yeah, it's a subsidiary of Land Bank. Okay, okay. So naka third year ka sa law school, Yes, eh? sir. Yes, sir. Yeah. Sa Okay. UV. Okay. So, but then, datong time, uso manggod ka itong mag-FA sa una nga, daghan kay mga apply, libo-libo na mga sa buwana niya, very few ra ang madawat, no? So, ko sige, I'll just try to work for a couple of years, balik ko sa akong law. Pero wala ko kabalik, kay nalingaw na ko sa akong trabaho. Okay, so arita sa pag-college mo pulsay imong kurso. Political Science, sir, San Carlos. Okay. So sa to pa ka mao gid ka sa mga structures government, wala problema. Yeah, kay as board of directors sa Land Bank, they make you study sa kuan kanang parliamentary procedures. Okay, okay. Yeah, so I'm a master parliamentarian. We have to be certified. Alright, sige. Ako kang gi-size up ron nga political science ka, graduate ka Yes, sir. sa University of San Carlos, unya naka-law school ka Yes, for sir. 3 years. Okay, kamao ni mahigala sa kuan. Kanang di bitaw ka ng nasud lang nga political sa agabaw so magkaning ka yes, kaya. sir, yeah. I'm sure sa PDP laban sa ila sa nang gitanaw akong capability. Yeah, oo. Una ko nila nga gihangyo nga mudagan. Okay, okay. Sige ha, kaya akong gi-check ang imong kuan. So, at Yeah. least educational background higala okay. Atong ipadayon mga kagalaan ning atong dugang kuan. Arta sa work experience kay sa ako nagingon mga taong naminaw ron gusto pong mutan-aw nga. Masa ba ni ug siya may mag-governor kaya kanya dadon Cebu nga kita ra ba mo oy richest province sa baning Cebu o kining Cebu kuan na ba gini no? Di basta-basta mo butang tag gobernador ani. Yes, sir. So, educational background okay. Arita sa work experiences o guban pa. Straight to the Ato nga point. balikan may gala si Pam Balicuatro. Ako lang sang gitan-aw niya ang background kay first time lagi may nakita ani. First time ko nakamit ani niya karon, no? Mga sukitik paminaw so manang full disclosure ko nga di gimi kaila ani niya sa una hang karon karon pa may nakaila-ila ani niya. Pero ako gitan-aw niya ang background so at least kuan pod, no? Kana na ang dunay igong kuansad. Kana mahigalag graduate kay political science. University of San Carlos unya naka law school ka for 3 years kanang third year law kana na ang di na basta-basta sad pero ato balikan si Pam mga kigalan third year naman ka nga law sayang kayo ka mabugada kanang fourth year ana review naman lang utana Yes, ano sir. man ka mo proceed ng fourth year take bar Maugyod kay I was already working sa Hong Kong no for over 20 years. So I was made to choose by my husband, would you go back to law school or would you want to study in Harvard? So dako kay na oportunidad sir niya nadawat man ko I applied and I got accepted no sa Harvard Kennedy School. So ako na lang nang grab ang opportunity. okay Kay not so many people have the opportunity nga mo eskwela sa Harvard. okay so at least sige so mo ni ang iyang background arita sa panarbaho Pam kay gusto mga tao maminaw karon og among butaran si Pam Balicuatro educational background okay ka sa ako ng evaluation Yes, sir. og ang mga tao naminaw na karon ako maingon nga okay mong educational background no dunay igong katakos in fairness guwen pod mahigala law masada do na pod og educational background lang arita sa experience be imong experience sa panarbaho matud nimo taga-imi sa imong experience sa private sector o sa government nakasuway ka no imo nang na-mention Yes, sir. Yeah. pagsugod nimo kabata sa una nga kuan pa gyud nakasuway ka sa SK KB chairman ko sir sa una Lorega San Miguel. okay So, well, I have at early age, no, na ko'y background sa politics. But then, I was in Hong Kong, no, I was based in Hong Kong. I get to travel as a flight stewardess, no, as a flight attendant. Nakita na ko ang lain-laing pamaagi sa different nga nasod yun. So, no, so basad kay akong experience, ana, sir. okay And then I was working, and when I left, I was a senior purser, no? So I manage people also. Okay. I'm really a corporate person. So, nakasuway yung kong panarbaho sa gawa. So, OFW ko. O, dugay sa ko dito sa Hong Kong. okay So, kana nga experiencer, kuan sad kay na, kanang lalom sad na. And then, I started my foundation, na Simply Share Foundation. okay When I think 10 years ago, I was still working with Cathay. So, muna sir, Simply Share Foundation, ang among advocacy is food, malnutrition, and food insecurity, hunger. Okay. Kini foundation daghang kong questions ani. So, go ahead. But before ana arita sa imong kwansa, dito ka sa imong panarbaho sa Hong Kong ug unya kana na ang during the Duterte administration nakasuway ka nakaserve ka sa Duterte administration Yes, no? sir. After I retired 2020,
No, I was asked by the Duterte administration. I was appointed to sit as one of the board of directors of Land Bank Resource and Development Corporation. So I was seated sa numeration and committee and audit committee also. Okay. So karon mura man guni karong mga panahon na nabutang og dako nga factor sa imong pagdagan sa akong tan-aw lang sa akong analysis no tungod ini hitabo kang presidente Rodrigo Duterte no. Now unsa man hitabo nga nasud ka dito sa kang Duterte unya sa to pa na appointed ka diha medyo naa ka sa inner nga circle. Unsa may pagsugod nimo supporter gi kang Duterte? Yes, sir. 2015 pa. I belong to the group MMRD, no? Mayor Ronald Roa Duterte. Munis lang ang grupo nga nihangyo ni President Duterte to run. If you remember, 2015. So, I was a part of that group already. So, I was campaigning also in my own way that time, no? Mauna nga, kaila ko sa mga inner circle sa Duterte, and when they started campaigning ba, wala magito sila yung mga fans sa una, so they used to stay sa among balay, na I help out a lot, you know, sa mga advance party ni Duterte. So muna na-close ko sa inner circle. So taga Pinamungahan ka ang imong kagikan yod didto gyud ka nagtubo dito pero na kay balay dito sa Cebu City. Yes, San? sir. I Okay. live in Mandaue City, in one of the subdivisions. Alright, so sa ato pagkatong mga tungod kay mura man gutong pagdagan ni Duterte itong 2016 mura og more on voluntarism ang mga tao. Yes, maujud, sir. Maujud na siya core sa mga Duterte group ba kanang volunteerism. Okay. So naglihok na ka for President Rodrigo Duterte to as early as 2015. Yes, sir. Dili Yes, sir. din ingon nga kalit lang kang tunga Ano, karon. wala, sir. Dugay nami kami ni Dr. Burden, if you remember Dr. Yeah, oo, Burden. oo. So, diha nami nagkasuod ni Dr. Burden. Okay. Ito nga time, 2016. Unya, pag 2022, I worked sa PFP as Secretary General. Kaya if you remember, ang kanang PFP, mga DDS na. Mga DDS na namang grupo. So, iangnan ko ni Dr. Burden, diha ka sa PFP para matabangan na to si Inday Sara. Pwede yung spell out nimong PFP for the benefits. Partido Federal ng Pilipinas. Sige, for the Mo man na benefits, siya party nga gigamit ni BBM. Remember, kamo na siya gigamit ni BBM. Pero ang mga original ana, mga Duterte. Mga DDS yun, ang mga sugod ana. So, I was a member of that group kay ang kanang federalism ang guna, sir. Okay, So, oo. MMRD, federalism ang to among gi-pitch sa una. So, ako nahabilin ana. So, isa pag diha ka, kay para on election day, matabangan na to protect si Inday Sara, kay political party man na, mo na gigamit ni BBM. So, muna nga na Secretary General ko. Oo. But after nilingkod si BBM, wala gyud panumbalinga ang PFP. So, mauna nga, kami sa ni Attorney Vic Rodriguez, nakatrabaho may anak niya. Kay siya man to sa una diha sa PFP, executive chairman man to siya. So, I work directly niya. So, paghawa niya, wala na gito'y klaro ba? So, I resigned from PFP. Kay entirely gikuha naman yun sa mga Marcos administration ang PFP. So, I left already. So, muna, I was asked by Attorney J.V. Hinlo nga, balik ka sa PDP because where we belong yun. Oo. So, muna na, sir, nga napunta ko PDP. PDP laban. Okay. Unsa may naka-trigger nimo nga sa of course no imong educational background sa kunang ingon okay. Ang imong experience sad okay sad no. Pero considering nga kining imong kontra with due respect no. Sitting governor Yes, sir. naay ngaan. Onya ako yung describe siya sa formidable opponent no. Kay sitting governor ang machinery naa. Sa may naka-trigger nimo nga nidagan ka pagka-gobernador bangga nining sitting governor nga si Gwen. Tulog yun kabutang. First, tungod sa akong foundation, nakita na ko ang kawadon sa probinsya sa Sugbo. Okay. Kulang kayo ang mga pag-atiman sa mga hospitals. Nakita na ko taas kay ang poverty incidence. Usa na sa ako ang akong concern ba. Unya sa Harvard man good sir. What ila yung gitudlo na mo ba? First day pa lang ka, mulingkod ka, musud ka, tagaan ka nila notebook na red, ingnon kanila, na dito'y nakasuwat, you are here to make a difference. So, mo ginay culture sa taga-Harvard, you know, ask not what your country can do for you, but what you can do for country. John Kennedy mo na. ginay ilang gitulo mo na, Harvard, Kennedy School of Government, mo gina. So, inko, where can I make a difference diri? Asa ko makatabang sa probinsya. So, usa na, ikaduha, sir, politically harassed and persecuted by Dr. Borden. If you remember, Dr. Rowena Borden, katong namatay na kong amiga, gikihamig cyber libel. Pagkamatay niya, ako nalutsan kog usa ka cyber libel case kang gikan ni Byron Garcia.
because of a comment I made on her post nga niingon ko nga di ko mahadlok ninyo kay dili ko kurakot para ninyo. So gikihan ako ana sir nalutsan jud So ko. that was the comment that you made, and that was the basis why you were charged for libel. cyber libel. Yes sir, yeah, napriso gyud ko. I When was that? 2024. 2020. Early part of 2024 kay gikaso nila 2023 man. Oo. Namatay man si doktora December 23. Oo. Oh, So ang pagka- ipasakag kasos doktoran apil di ka O to. kaming duha, but namatay naman siya. So Oh. nabinlan ko usa ka kaso. Nalutsan ko usa. Sir, on a Friday gilutsan ko warrant of arrest, no? I was a fugitive for a weekend good. Si doktora nadakpan man to. Ako they were not able to get me, but on the first thing on Monday morning ni file ko o bail. So mo to nakagawa ko. So, So I na was katong kasuha mo nag-trigger hanon nimo sa imong kaisog nga mo bangga karon. Yeah, usag Dagan yun ka. na siya ka-factor, especially namatay sa dakong amiga, no? Si Dr. Burden. So, usag yun nga, naka-trigger sa nako ba, if they can do it to me, nagtabang ko sa probinsya, sa Sugbo, nagtabang ko sa mga tao pagkaon, human anaon ko nila pagtratar, how much more ang ordinaryong tao? Nga pwede nila kiyakihaon. Well, that has been a practice nila, no? Nga politically harassed ang mga tao kung naay mutubag during the COVID, di ba? Daghang kay itong mga tao nga gi-public shame. So, mo na, kaduhana nga naka-trigger na ko. Okay. Ikatulo, kay gihangyo ko sa political party. Okay. Nga mudagan. Giinan ko ni taingon si Tatay Digong, no? According to katong emissary nga gipadaniya nga, kuaan na ninyong Cebu. Kay kung di gali na ninyo kuaon yabo, nagyun na siya in 3 years. Biyaan na mo sa ubang mga unsa ni ka ng mga provinces around you. Ang iyang instruction, babay yun ang padaganon. Kay duha na kuno ang nidagan nga lalaki wala na unsa na successful ba. So ang iyang instruction babay gyud na isog na may tsura. So mo gyud na instruction ni tatay. So ako that time sir, wa gyud ko wa man gyud na sa akong ambisyon no nga mahimo gobernador. I want to make it clear. Kay ako may hayahan man akong pagkabutang ni retire na ko, akong anak doktora na. Ano ako magyung labad-labadon nga kabaw man ko nga ilang gyud kong lisu-lisuron. But then nagunahuna ko nga sus on the last election ra bagi warningan na ta ni tatay nga weak president si BBM, di ba? We were warned. So even in Daysara, wala naminaw sa iyang Sa iyang papa, warrant, nabudol sad, apil sad ko. Oo. Nabudol, katong mga nanabang, no? So, ko nga, tatay has the wisdom. Ko nga, but I knew nga it was very difficult that time. Lisod good kayo. Saan mo pagpadaog, anak? You're like a dragon slayer, no? Na David and Goliath thing, I know, but out of, kuan lang yun ka ng, sugot lang yun ko, out of obedience niya, so ako yung ni sign yun ko, og kuan. Nya, ani, mo ni nahitabo, no? So, Mayor Mike Rama was the VP for kuan sa PDP Laban. So he was told si Mike Rama okay man siya. So he called up the Doranos na are you okay ba nga si Pam. So pag ingon ni Dorano, yes, ganahan mi ni Pam. So muna to nga wala na jud ko ilusot because they all agreed, no? I mean, how can you refuse the Duterte and the Doranos, you know, and Mayor Mike, no? So with that in mind, and itong two factors na akong gisulti ganina, so nimpor sige gyud ko. Okay, so tulo ning imong decide karon nga reason nga no nga na-trigger ka pagdagan una tungod sa kawadon tungod sa imong foundation naka-experience ka mao na ana no. Ikaduha gipasakaan mo cyber libel na-trigger na hinuong ka no. Gumikan anang cyber libel kay na feel nimo mo harassment man eh. So nya ikatulo kining ang PDP na. So ang PDP laban doon na ni blessing gyud sa PDP laban ning imong pagdagan. Yes sir, yes, definitely, yeah. Okay, tagsaon ta ni ha kini imong mga kuan kay una kining foundation nimo kay murag mao man ni na controversial gyud karon. Now, karon sa man tukod ni imong foundation? 2015 sir. 2015. 2015 attorney. Okay, ang ngan ini imong foundation mo ning unsa ni? Simply Share Foundation. Simply Share Foundation. Nganong ginganlan man imong Simply Share Foundation? Because you don't have to be rich, you don't have to be popular, you don't have to be somebody for you to be able to share, no? Okay. So, simple lang atong pagtabang sa tao. Just like in the governance that I want to do, simple lang. Nga, basig sa atong simple, makatabang ta sa tao. We don't need to have ka ng mga grand things nga, kinahanglan Anita, Dato ta, kuan. Di man na kinahanglan na to. So ikaw may founder ani Yes, maong sir, foundation. ako'y founder. Yeah. So may na-trigger nimo nga himo kag foundation ani? Kaya sa una Unsa may pa, purpose ni maong foundation? sa una pa sir,
tabang na gyud ko. Muuli ko direct tapa ko sa guwa, magpakaon ko. Okay. Manghatag ko diha sa kolon kanang mga site vendors diha. So So na kay mo kagaling yung advocacy, yeah, personal gyud advocacy. na. oo. Yeah, so ingon akong husband na why don't you make it legal? So gitagaan ko niya kwarta to start my foundation to legalize it good. So muna ni apply ko SEC and everything. So everything evolved and now Okay. I have the Cebu Food Bank. Okay. Yeah, I started the first food bank in the Visayas. So kini imong foundation registered na sa SEC? Yes, sir. Unya- Registered na sa SEC. Oh, sa may mga kuan ninyo kanang ang imong gipangtabangan ang foundation unsa man nga kuan na gani? Nami mga beneficiaries. I started with sir feeding programs, no? Feeding program. Yeah, but then Oh. at some point, na anak ko na, I need to get food. Na kay mga pictures na nag-feeding mo? Yes, sir. Yes, sir. Pwede- Nana sa mo ang Asa man dapit post. mo nag-feeding kasagaran? I started with Carmen. Naamoy mga feeding program sa pagkamudagan ani kay basig mo. Yes, sir. Naana, sir. Asa man? Ay pa kuan ko dong. Asa man Yeah, mo makuha? Baring Carmen. Ang kanang Baring Carmen, sir. Dili na karon nga nidagan na ka. Dili, dungan Kanang- pa ni. This was 10 years ago. Ang Baring Carmen sa una, number 2 na sila sa taas kayong malnutrition. Asa man yung staff day? Ipakuan ko ng names Yeah. ko be. Kay gusto na kong tan-awon nga kini imong pagtabang-tabang. Yeah. Di ni tabang-tabang karon lahi ra ba ni politiko og No. ti politika na kay ibon Dugay mukaon na. mukaon sa daplin, mukaon sa kuan ana. Lahi man lang kanang mukaon gyud ka nga mao gyud kinan-an nga naagid ka sa kalendarya pinubre yung daan ba? O kanang anak na mapapobre-pobre ting eleksyon. As the barangay captain there. Oo. Yeah. For 10 years, I've been doing feeding Asa there, man no? kuha ko niya staff day. Asa man makuha na mo ni imong mga pictures na nag-feeding mo ana? Oh, naaraman, sir. Asa man? Asa man, Where's be? my kill? Asa man kuno? So, naaman mi, Magwa? can you tell them to go sa Simply Share nga Facebook page? Oo. Na dito tanan. Narito tanan kanang dili na karon nga nidagan na ka Dili kay na, sir. Dugay na siya, no? Oo. Sa akong giingon nimo, number 2 na sila sa Central Visayas sa malnutrition. So doon na kay feeding gipanghimo sa una to 20 kuan pa? 2015 pa, sir. 2015 Ang kanang pa. Mabolo Church diha, I started that kitchen there with Father Pat Ornupia. Now, we have been feeding... Kung imo mga bana pila na ka tingali di na maihap kay 2015 pa man pero bana nimo mga pila ka feeding Ay- incidents sa imong nahimo. Sir, since COVID, no? Oh. I think we have prepared mga 1 million meals during the COVID alone. 1 million meals na. Yeah. It Okay. could be more now na. So And the kitchen is still there and I'm still providing them the food. kitchen still there Yeah. in Mabolo? In Mabolo Church. Mao With ba? Father Pat Ornupia. If I will visit Yes. there in Mabolo, I could see that kitchen. Yes, sir. Yeah, you Mao ba? can. Yeah, you can even call Father Pat Ornupia. He Ang will baso tell you inyo nang nga, gihimo kami at that time. nagsugod ana, sir. Kami nagsugod ana. Ang among pakanon that time, Barilos ug Paknaan. Okay. So I've been operating. So muna nga akong giingon nimo attorney nga di ni pwede na magsige lang ta gasto sa pagpakaon. I have to look for food. Okay. And food banking is a proven solution in addressing hunger. Sige. Siya ato nang kunon ha nya. Ako kang pangutan-on sa dito nganong gikiham ka sa DSWD. Kinahanglan mo tubag sa kanang dapita o kining wa man kuno kay permit kuno. Atong balikan may gala si Pam Baricuatro mga sukin tigpaminaw ni dagan pagka-gobernador dinhi sa Sugbo mga galaan. Unya matud niya na sa foundation sa una pa na sige na masag feeding kay ako mo ni klarohon tani ba 2015 sa una pa na sa feeding program kay lisod bagog kayo kining kini karon na mudagan na kamo unay panahon nga magpabutan-buutan mga kaigsunan ha. Nanglan nga establish yo daan nga nagi kay kasing-kasing sa pagtabang so akong gitan-aw ni karon iyang foundation mga kaigalan be asa man tong kuan daw na ba mga pictures be ato ko nung ipakita be na ba kani mo ni Simply Share Foundation. Okay, sige. Asa man ang... Nagsugod ko ana sir no. Oh. Gamay pa ko. Asa 8 mo years- ni? Kini mo ni siyang ko na? Mo na siya. That's a community pantry. Community Kay pantry. makakuha mo gud mig mga food gikan sa kanang mga surplus food bitaw kanang near Oh. expiry food from sa other donors ilan sana ko isulti ang mga oh. donors tamo dagkong corporations unya amo nang ihatag sad sa mga beneficiaries. So it's like collecting surplus food and giving it to those who need. Kaya ang hunger attorney is urgent man gud. Oo. Kung gutumon ang bata mukaon gyud dayon. So Oo. muna nga ang food banking gyud is a proven solution in addressing hunger. Oh. So nini mga panahon na imo nang gihimo tungod sa imong foundation sad na akay masabot na to nga doon na kay advocacy labot ani. Wa ka mo na so na nga ako ning himo undan kay dagan ko sa pohon. Wala kani ako magdagan attorney kasi kinasing-kasing yun ni Oo. di ko politician. Oo. I want to be considered as a aspiring public servant. Oo. Because I think that's what it is good. Service you good ni.
Kaya di man ka politician. Di ko politician. Actually, mas mahasol akong kinabuhi kung musuod kong politika. Oo. Because I could have an easy life. Oo. Na-retire na ko, dako na akong anak, doktora na, may Oo. masid ko pagkabutang, no? Oo. Pero saan man yun nga, naamag yun tayo, I think I like to see it as a calling ba? Naamag yun ang ato ang Ngano man ka magsugod lang, butanta lang ha. Although sa imong capacity okay na gina. Kay even Cory Aquino, magitugan is Cory Aquino gyud niya. Housewife naman to. But ikaw mas grabe man ang imong experience, pero ngano man ka magsugod ngadto sa gamay-gamayng lugar. Butanta lang, mayor lang sa or konsehal ana. Ngano ditso man ang imong gobernador. Pero attorney, si Lito Osmania bitaw, wala man siya experience in governance before he became governor. And I suppose the current one also, no, governor, I don't know if she had experience also before or if she ran for lower office before, no? But di man gyud siguro na gauge Yeah, sa dili gauge, but- performance, no? Yeah, oh. Yeah, tama no. Siguin mo kung magagig mayor sad. No? Murag, sir, yeah, if I'm not mistaken, I don't know. I cannot speak for her, pero I So, think kini- ingon sad siya. Mo sa to sa Lito dai di kay ko kang Lito Osmeña wa Wala tumagig. siya. But it turns out to be one Good of the na. best governors we ever had, no? Oo. Okay, sige. So, karon nga, okay sa nimong kwanda. Kay ako, kay kumsuitong Lito Osmeña, but matud nimo, og tinuod ni nga, wa gid siya mag-agi og pagka-mayor, wa tumagig barangay kapitan. Kay bawo ko kay akong amahan was security ni Lito. So close kay mi sa kuan sa kana ni Lito Osmeña family. So, kabalo ko ana nga wa siya experience. Okay. Sige, arita sa kananang una pa nimong kuan ha kay ko man pa-enumerate nimo sa mga naka-trigger nimo. Number 1 kining sa imong foundation nakita nimo ang kawadon og apil na din hipod ang mangutana ko apil po din ang mga healthcare nato sa probinsya kay na-mention sa nimo. Yes, sir. Ikaduha kining trigger ka kay gipasakaan mo cyber libel ni Dr. Borden. Ikatulo kining ang PDP laban do na kay blessing. Ang PDP laban pag gani mo inihangyo nimo nga ikaw may padaganon. Okay, sige. Tagsaon ta sa ni. Pero ari imong foundation ato man ni na-mention gyud. Di na ko palabyo ni pangutana ha. Unsa mahitabo nga although 2015 pa na imong foundation sige na mo og Yes, pang-feeding, no? Yes, sir. Pero unsa mahitabo ang gipatawag ka sa NBI? Unya gikiha ka karon sa DSWD kay nakuwangan og permit nga nagsolicit ka nga way permit. Sir, anini, it was during Odette. Okay. During Odette. Ang Miss Universe Foundation, you remember Bea Gomez? Namumunto siya ay Miss Universe that time, no? She was a volunteer sa Simply Share. So, pag Odette, the night of the Odette, so naghimo siya fundraising event, no? So, together with my daughter that time, no? Nag-arrange siya lang na ay fundraising. So, gubot maguto. Wala pa klaro ang mga bangko sa walay internet. Oo. So, they asked me kung pwede ang isud na lang sa ako ang GCash. Which we did, no? Actually, nasa mugan ko adto kay after isud, ibalhin ako sa account sa Simply Share. But everything was accounted for because we have to report to the Miss Universe Foundation. So, mo na ilang gi-issue. But that time ago, when it happened, wala pa man ay strict implementation sa DSWD aning fundraising kaning kinalag permit but and everybody else nag-fundraising adto. Nganong ako man ilahang giusa-usa nila nga daghan kay mga organizations adto. Kay daghan kay gusto mo hatag. It was crisis, sir. It was state of calamity ang Cebu that time, no? So mo anay pagkahitabo nganong ilaha ko, but we got a license actually na karon and also we were awarded that same year by the SWD as one of the best NGO. So, I'm sure mapakita nato diri ang na-awardan ka sa na-awardan ko sa Asa man, na DSWD. picture? Yes, sir. We have sa actually na tabangi ko na naman kay staff dito, no? Yeah, Kuha yeah. ko no names. Nasa picture aning pag-award. So, So, giawagan nasa ka las akong Cebu Governor Pambaricuato 2025 sa Facebook na mo. So, nya unsa man wa ka mga kuan ani nga gikiha kas DSWD nga giawardan man kanila. Mo bitaw na, sir, that's the irony of it ba? Oo. O nga nung karon ra, why now? Ang Odette was 3 years ago. If they were into it, ilan akong gi-reprimand, no? Right after with the other organizations also, no, nga involved ato nga time, pero nga nung og karon ra. O nga nung ako ra. So it is about political persecution. Candidate for the office of provincial governor. That after such canvass, it appears that Baricuatro $1,107,924 votes for the office of provincial governor.
obtaining the highest number of votes legally cast for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected. We have fixed our and complete the top mark province in the province of Cebu. This May 13, 2025, Pero isa, 3 lang. to be Adaplay lang sa Kaplin nila gamay na. cross mo. We have always Tama nga po picture. Sige na. at least gamay. Ang nigyaram My sa God. tubangan at sa mga supporters. Ihamag po ni Pitpit sa mga kamera kay isa ka excited na mauna ni ang moment. Yes, Brigadier Arnel. So is the next picture with my family. Yes. Atras. I'm officially the governor of the province. Daghang salamat sa inyo. Mga Cebuano, daghang salamat. My victory is your victory. Tatay ni ko, daghang salamat sa inyong pag-endorse na ko. Ako ang Pinipilaban family, daghang salamat. Ug akong staff, ug akong core team, daghang salamat inyong tanan. Ug itong mga volunteers na ko, nga wala na ko Yung mic natin dyan, Yung mic ko. Links, no? Ug sa ako ang mga t-shirts na ito na-create. Daghang kay salamat kanilang tanan. Hawakan mo lang yung mic. This is it. I'm officially the governor of the province of Cebu. And the people's governor, because I have been chosen by the people. The people have spoken. I have no mayors, no congressman behind me, no barangay captains. I only have the people behind me. So I want to be known as the people's governor. Thank you. Go! Natagalan po yung Ay, Tatay Digo, salamat tayo. Pati, gusto ang president. Hindi na ako makaulit ka. Wala tayo. Yes. Ako lang inungkupan, imong gisulti na ako. Higog pa ang mga suguan ng life. So ako ginaslang higog matay. Siguro na Hindi ba ba exactly? Nabati nila ako pag-higog matay. Babae sin correct. Okay, does not stop there, no? Akong serbisyuhan yun. Dahil ako pagtanaw niya akong pagkadaugan karon responsibilidad ni dili ni Pasigarbo, responsibilidad ni para sa mga taga-probinsya. Wow! Yes! Yeah, we will arrange for everyone. And Yung cellphone, tinataas ka rin eh. Pag tinas ko kami, tataas yung cellphone niya eh. salamat. Thank you kayo, no? So, Ayaw pa, sa sinugtog, kulmaan lang ako. Alright.
Joining us now this morning, perhaps the biggest upset in the local races is Governor-elect of Cebu, Pamela Baricuatro. Good morning to you. May I call you Pamela? Yes, Karen, good morning. You can call me Pam. All right, Pam. I think, well, first of all, congratulations. Let me just state for our viewers that it appears that you garnered 1,107,924 votes for the office of provincial governor. That's the highest number of votes legally cast for that office. So, ang tanong ng marami, eto no, baguhan, si Pamela Baricuatro. Hindi ka naman political dynasty. Hindi ka naman paulit-ulit na tumatakbo. Why do you think did you win? What were the factors? I mean, other than, of course, you were endorsed by former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte. Why do you think did Cebu unseat Gwen Garcia now? Why did you win? I believe, Karen, the people of Cebu really wants change na talaga. You know, they have been there for the longest time, and yet our healthcare problem in Cebu is still, you know, very persistent. So I think yung mga tao ano na talaga, they had enough, I suppose. Oo. So simple, maganda pagkasabi nyo. The people have had enough and they wanted a change. Yeah. But what's interesting is you didn't even want to run for governor at first, right? That's correct. You wanted to run for Congress. Yeah. What happened? How did you end up? Ba't ka naglakas ng loob na, o sige na, labanan ko na lang si Gwen Garcia? Paano nangyari yun? Wow, thank you for asking that. You must be doing your research. You did your research. Actually, if you've heard about Dr. Rowena Borden, she was a good friend of mine, and she was really the one going after the governor now, no? So she was a good friend of mine, and she passed away last year. And ano talaga, we were a victim of political persecution. So she filed charges against us, cyber libel case. So kaya yun, that's something that prompted me also to run. Parang if they can do it to people like us, that we have been contributing to the community, much more to those who have nothing to say. Oo. Sa kaugnay naman na balita, tinitimbang pa ni Cebu Governor-elect Pam Baricuatro kung ipagpapatuloy pa sa kanilang probinsya ang bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas na programa ng Administrasyong Marcos. Ayon sa bagong halal na gobernador na mula sa PDP Laban, kailangan munang tiyakin kung may sapat pa bang pondo para sa programa. Tinutukan yan ni Rovic Manuel. Kasabay ng sinimulang rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ibinebenta sa iba't ibang kadiwa center sa bansa, pag-aaralan naman umano ng bagong Cebu Governor-elect na si Pam Baricuatro kung itutuloy nito ang bentahan ng butil sa probinsya. Sa panayam ng DZRH sa bagong gobernador, aalamin aniya nito kung itutuloy pa ang programa dahil sa tinitingnang natitirang pondo para dito. Yeah, we'll see if merong funds pa yung capital, no, yung LGU. If I don't know if we have that funds, kasi if I have to believe talks, parang wala na daw pondo yung yung government. So I have to check and look into it. Kasi if wala, anong ibabayad namin, 'di ba? But I don't really think it's sustainable. We'll see if merong funds, then why not, 'di ba? Pero pag wala, we cannot spend what we do not have. Ayon kay Baricuatro, nang tanungin ang kaniyang magiging plano, uunahin umano nito ang pagpapahusay sa healthcare system sa probinsya. Clean and simple governance lang naman sa akin. And zero corruption. And of course, yung promise ko, no, sa mga Cebuanos, no, yung hospital yung uunahin ko. Kasi meron kaming problema dito sa healthcare. Access ng healthcare namin dito. No, we have to bring the investment corridor back to the province of Cebu. Kasi medyo ang baba ng per capita income namin if you look at the data, you know, livelihood programs, no. Maybe we're thinking about micro manufacturing. Ayon kay Baricuatro, hindi nito inaasahan ang laki ng botong makukuha dahil sa kaniyang simple at direktang pangangampanya sa tao.
Wala akong machinery. So kaya nga sabi ko I want to be known as the people's governor. Kasi yung mga tao lang talaga sa akin. Yung kagabay ko. Samantala, dagdag pa ng bagong gobernador, bukas umano ito sa reconciliation o pakikipag-usap kay Governor Garcia para sa maayos na transition sa pamamahala sa probinsya at nagpasalamat naman sa mga Cebuano na nagtiwala sa kanya. So I'm open to it, really. I believe in collaboration talaga. But from her end, hindi ko lang alam, I cannot speak for her. But up to the last minute, she was filing disqualification case against me during the proclamation and canvassing procedure. So I don't know kung ano talagang nasa isip niya. But for me, I'm open to it. I really appreciate all the concern about Cebu, and I'm looking forward to make Cebu better, even better.